Rescue operations para sa mga biktima ng lindol sa Turkey puspusan. At Twin Star Luis de los Reyes bida sa episode ng Shake, Rattle and Roll 13. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Mainit na pong inaabangan ng boxing fans ang ikatlong bakbakan ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Kahapon muling nagkaharap sa pre-fight press conference ang dalawang kampiyon. Mula sa Las Vegas, narito ang report ni Chino Trinidad. 8 na ang nakalilipas nang nagsimula dito sa MGM Grand ang alamat na bakbakan ng isang tagyong puncher at ng isang kalkuladong boxer. Muling nagkatapat dito sina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez bago ang kanilang main event sa darating na Sabado o Linggo sa Pilipinas. Dahil marami na ang kanilang nasabi sa World Press Tour na dinala sila sa Pilipinas, Los Angeles, New York at Mexico, naging matipid na ang dinamita ng Mexico. A lot of people knows me. I don't like talking outside the ring. I doing my job in the ring. I prepare myself very, very hard, and I want, because I want to give another great show, another great fight. All the people, especially all the Mexican people around the world. Ang pambansang kamao, muli na namang nagpugay sa mga nagpatanyag sa kanya. To all the press and media and the fans, because of you, we're here in front of you right now. I'm always thankful that the support of the fans is always 100%. Hopefully this coming Saturday, we're going to watch, and it's going to be a good fight because both we train hard and we do our best in training, and so we can give a good fight on Saturday. Humingi rin siya ng suporta at panalangin para maging ligtas ang mga lalaban sa MGM Grand. Muling pinaalala ng 2000 to 2010 Fighter of the Decade na anumang mangyari, respeto pa rin ang dapat manaig. Paggalang sa kalaban mo, respeto sa kapwa, ito walang personalan, trabaho lang, we entertain people. Yung din sinabi mo, respeto. Kahit anong mangyari, ang respeto hindi dapat nawawala sa kahit na sinong tao. Kahit saan, kahit sino, kailangan may respeto tayo. Mahirap o mayaman. I want to thank sa ikatlo at huling pagtatapat ni Manny at Juan Manuel Marquez, naging usap-usapan ang pagkamuhi nila sa isa't isa. Pero hindi alam ng marami ang pagiging mga tunay na sport ng dalawang alamat ng boxing. Nasa gitna ng kanilang pagiging matitinding magkaribal ay nananatili pa rin mga maginoo. Pasado alas 8 ng gabi dito sa Las Vegas, dumating si GMA President and CEO Gilberto Duabit Jr. at ang kanyang kapatid na mambabatas na si Rizal 1st District Representative Joel Roy Duabit. Nakakatuwang makita si Manny. Manny is looking very relaxed, very well, and base sa nabanggit niya, handang-handa na siya. So we're all looking forward to seeing the fight. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. At sa linggo na, magkakaalaman kung sino kina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez ang tunay na hari ng ring. Balikan natin ang makulay na boxing career ng dalawang kampiyon sa report na ito. Tinaguri ang The Mexicutioner, hinahangaan si Manny Pacquiao sa dami ng mga napabagsak niya sa boxing ring. Nagkamit ng 8 titulo sa 8 weight divisions. Si Pacman ang kinilalang Fighter of the Decade ng Boxing Writers Association of America. Itinanghal na rin siyang Fighter of the Year ng ilang sports publications at TV networks. Kabilang na ang ESPN noong 2008 at 2009 at Yahoo Sports noong 2008. Isa sa mga mahigpit na nakalaban ng pambansang kamao, ang 38 anyos ni si Juan Manuel Marquez. Mataas ang tingin ng boxing experts kay Marquez dahil sa kanyang angking galing. Siya ang kinikilalang best technical fighter sa mundo ng boxing sa kasalukuyan. Ang unang bakbakan nila ni Pacquiao noong 2004, humantong sa draw. Muli silang nagharap ng 2008 kung saan naglugi si Pacman via split decision. Pero dahil dikit na dikit ang laban, may ilang hindi kumbinsido sa desisyon ng mga hurado. Sa ikatlo nilang pagtutuos sa linggo, magkakaalaman kung sino ang tunay na hari ng ring sa pagitan ni Pacman at ni El Dinamita. Para sa unang balita, Maria Bulaklak Ausente reporting.
Peryahan sa Valenzuela kung saan nagkaaberya ang Caterpillar ride na ikinasawi ng isang lalaki. Ipinasara ng city government. Patuloy pa rin pinaghahanap ang may-ari ng peryahan. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Bangungot pa rin para sa mga kaanak ng mga biktima ang malagim na nangyari sa peryahan sa Barangay Karuhatan. Nasa kasagsagan ng pagsasaya ang mga sakay ng Caterpillar ride na ito nang biglang kumalas at tumilapo ng isa nitong bagon. Ang manugang ni Nanay Lucy Nesinel Raffles agad na binawian ng buhay. Critical din ang kondisyon ng anak niyang si Emilita na kabilang sa siyam na sugatan. Sigaw ng mga tao, tapos pag tingin namin nag-akyatan na lahat ng tao, tapos nakita ko, hinanap ko sila, sabi ko na saan na. Nakita ko pagtingin ko doon sa Malay Konti, hawak na ito ng tao, hindi ko alam kung ano, kasi nahimatay din po ako eh. Naging irresponsable po siya eh. Sarado ng peryahan ang puntahan ko alinsunod sa utos ng lokal na pamahalaan. Napag-alaman kasing wala itong permit. Meron na talaga time schedule for closure niyan eh. In fact, may recommendation na, well, this unfortunately nangyari prior to the closure. Ito ay illegally nag-operate dahil wala pong inisyong mayor's permit sa kanila. Nagtatayo pa lang sila. We have been notifying them to comply with the requirements. Base sa paunang investigasyon, natanggal daw ang tornilyo ng bagon kaya ito kumalas. Hinahanap pa rin ang may-ari ng peryahan pero hawak na ng mga pulis ang mga caretaker nito. Nasaan po ang may-ari na yun? Hindi ko po alam kasi hindi po naman kami nakikita eh. Ang alam ko, sabi nila, yun ang nag-askas sa mga na-aksidente, nagpagamot. Isasampa namin asunto yung reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries and in relation to 7610 yun kasi karamihang mga nasaktan, mga bata. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. At ngayong papalapit na ang Pasko, tiyak na patok na naman ang pagpunta sa mga peryahan at amusement park. Pero paano nga ba sinisigurong ligtas ang rides sa ating sinasakyan? Narito ang report ni Joseph Morong. Sa amusement park na ito sa Maynila, bawal ang mahina ang loob. Sa Star Flyer nakabitin ang paamong iikot-ikot, itatambling-tambling at parang ihahagis ka. Itong surf dance, gusto mo para kang nakasakay sa malalaking alon, iwawasiwas ka, igugulong na parang nasa loob lamang ng washing machine. Ang mga batang sumakay, high na high. Anong feeling sa loob? Nakakaliyo. Liyo. Mamamatay na ako. Hindi ka na tao, hindi ka na tao. Nakakaimatay. Parang yung puso mo nalalaglag. Malapit na magpasko kaya patok na naman ang mga rides na ito sa mga amusement parks. Pero dahil sa aksidente sa Valenzuela, ang ilan marahil kinakabahan na sa mga rides. Sabi naman ng Star City, walang dapat ipag-alala dahil regular daw ang inspeksyon ng mga rides nila, hindi lamang ng mga lokal na eksperto, kundi pati na rin ng mga mismo pinagbilhan ng rides. Being inspected regularly by safety engineers from the United States. They are sent here by the State of California Ride Safety Inspection Board. Ang bawat isang ride dito may certificate of safety. Kahit daw ang kanilang mga operators trained. Yung mga manufacturers niyan are sending technical people here to train all of our operators. Ang peryang ito sa Karuhatan, Valenzuela, aksidenteng naghihintay na mangyari. Sabi ng mga taga rito, 3 gabi na raw na nag-ooperate ito bago ang aksidente. Sinamahan namin ang mechanical engineer ng Valenzuela sa na-aksidenteng Caterpillar. Pagbungad pa lamang bagsak agad ito sa inspeksyon. Ano yung medyo dito pa lang mali na? Ito mga interconnecting link niya, no? Para dun sa support nito. So dapat ito, nakasuot, hindi dapat mahugot yan eh. Ang ginamit nilang lock dito, pako lang. Sa coach number 24 na tumilapon, ipiniliwanag ni Engineer Talag ang posibleng nangyari sa coach o bagon ng Caterpillar. Siguro yung plate na yun, nakakabit sa ilalim nito, nakatornilyo ron. Kung mo natanggalin yung tornilyo, sumama yung plate doon sa ilalim. Ang naiwan ngayon ito, hindi natanggal yung tornilyo, so dito bumigay sa welded part. Sa mga nakalipas na taon, may mga naganap na ring aksidente sa iba't ibang mga amusement parks sa bansa. Noong June 2004, nagkaaberya ang Space Shuttle ride ng Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna, kung saan 8 bata ang nanatili sa ere ng halos 3 oras. Naulit ang pangyayari noong December 2007, 25 estudyante ang nag-field trip, ang 3 oras na nasa ere. 2 aksidente naman ang magkasunod na naganap sa Star City sa Pasay noong 2006. Isang dalagita ang namatay nang malaglag mula sa Wild River Ride.
Makalipas ang 9 na araw, bigla namang umusok at kumislap ang bump car sa kiddie bumper ride. Paniniguro naman ng pamunuan ng Star City, may mga paraan naman para gawing ligtas ang mga rides. As long as they follow the rules, no? I assure them there will be no accident. As long as you follow the rules. Kasi ano yan eh, una, meron kaming height limitation. You sabihin, bakit hindi kami makakasakay? Kasi kulang ka sa height. Bakit importante yun, for example? Bakit importante? Kasi lahat yan, kung napansin mo katulad yan, mga hydraulic locks yan eh. Electronic yan. So, pag kulang ka sa height, pwede kang lumusok.